Hello everyone, good morning. In this video, ah, ito po ay tungkol sa isang balita na si Vice President Sara Duterte ay ma-impeach daw. Actually, hindi pa ako naniniwala dito. Yung sinasabi po, yung nagsabi na si Vice President Sara Duterte ay ma-impeach. Ito po yung mga taong ayaw sa tuwid ng gobyerno. Hindi din ako pananiniwala na ang kumunuan ng Iglesia ni Cristo ay nakisawsaw na rin doon po sa usaping impeachment ni VP Sara Duterte. Kung kayo ay tatanungin ko, dapat ba ma-impeach siya? Dapat ba nakasuhan siya? Sa akin lang, yung legal na pamamaraan ng pagsampa ng kaso sa kanya ay nauuko lamang. Pero yung impeachment, sinasabi niya, hindi po ako maniniwala doon. It because propaganda yan ng mga kalaban sa politika. Una, yung Makabayan Block, Teachers Party List, Bayan Muna, AKAP Party List. Ito yung mga tandaan ninyo. Dapat sa 2025 o 2028 i-demolish ang mga yan. Kasi walang silbi yan sa bansa natin. Dapat ganun. Ganun natin sila. Wala silang tutulong sa atin. Kundi na kung sino pa yung mga taong gustong baguhin ng isang bansa o isang munisipalidad ay daming tutol. Because sila yung mga taong walang nagawa. Kaya tumututol sa taong gumagawa. Tumututol sa mga taong gustong magtrabaho ng totoo. Apat naman kay President Bongbong Marcos, yung opinion ko po ay ito. Hindi niya natupad yung mga pangako niya noon. Even sa kanyang pangampanya, wala natupad. Una, yung rice, natagtag 20 ang kilo, hindi natupad. Sana pa yung pangako niya. Tama yung sinasabi niya nun. Magkaiba yung papa niya, yung tata niya, at siya. Tama yun. Magkaiba yung pamamalakad niya, kanyang ama. Ang kanyang pamamalakad ay ganun din. Ganito. Ganito, guys. Kung sino man ang bumoto sa kanya, magsisi na kayo. Tandaan ninyo. But still, Duterte pa rin kami. Kaya nanawagan ako sa lahat ng nanonood ngayon sa aking video. Sana po ay suportahan natin ang ating mabubuting liderato. Suportahan natin si Vice President Sara Duterte. Romualdez, kung maniwala dyan, sinungaling yan. Sinungaling yan. Yung mga kabinet niya, kung maniwala dyan, puro lahat palpak yan.